Yan. Good morning mga idol. Good morning. Welcome po muli sa ating channel. Po muli yung likod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Bueno mga idol ha. Shoutout muna sa ating mga subscriber dyan. Ating mga viewer. Yun din sa ating mga follower. Siyempre mga idol, sama kayong panig ng ating bansa naroon, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga at nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Bueno mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin may kaugnayan pa rin doon sa mga napapanood natin sa social media, kaya sa mga YouTube na di umano may bago na namang virus na pinapakalat na nanggaling di umano ito sa China. At ayon pa sa mga balita nung isang napanood natin sa social media, halos wala nang mapaglagyan ng kanilang ospital sa mga tinamaan ng virus. At maging ang kanilang mga pasilidad punong-puno na. Kaya mga idol, maniniwala ba kayo na may kumakalat na virus sa China gayong naghahanda sila sa nalalapit na digmaan? Giyera ang kanilang hinaharap. Ano nang pipiliin nila? Yung virus o yung giyera? Di ba? Kaya yan, malaking kalokohan yan. O, pakulo na lang yan. At wala nang maniniwala sa mga ganyang sistema dahil yung COVID, kung natatandaan nyo, kanila rin nanggaling, di ba? Yung mga virus na yan. Pero yan, kasi napipinto ang nalalapit na rally ng iglesia. Isa yan sa gagawin nilang strategy para mapokus ang atensyon ng mga tao dyan sa tinatawag na virus na yan. At nangangamba sila na talagang sa oras maumpisahan ang rally ng iglesia, sasarado ang buong Maynila doon sa pagdadausan. Kaya nga, yan hanggat maaari, gumagawa sila ng paraan para ika nga ang focus ng tao malipat doon sa ganung sistema, huwag dito sa rally. At ang isa pang ano nila dyan, para ang iba matakot sumama. Maganda ngayon, walang sasamang iba, puro iglesia na lang Madalang iglesia, hindi mo na matatakot dyan. Nakaplanchado na ang rally ng iglesia. At wala nang makakapigil dito. Anumang virus yan, anumang ano yan, rain or shine, tuloy. Dahil kanina sa pagsamba ng mga iglesia ni Cristo, muli na namang tinalakay ang tungkol dyan. Kaya mga idol, yung sa mga kapwa natin vlogger na nagtatatak-tatak dyan tungkol sa virus na yan, tigilan nyo na yan mga idol. Wala naman kayong mapapala din dyan. At simula na naman ang pananakot dyan sa tao. Pero siguro, mga tao, hindi nyo na kayang takutin dahil nangyari nang nakaraan yan di ba sa China din nagmula yung pandemic na yan? Ngayon muli na naman yung uumpisahan yan. Hindi yan ang dapat natin paghandaan, idol. At hindi yan ang dapat yung i-focus. Ang US, nakadiscovery na ng tungkol sa China. At nakahanda na ang US. Ilang bansa na naghahanda para sa China. Di ba, mga idol? Ngayon, para mawala ang attention nga naman ng tao doon sa napipintong digmaan, maglalabas sila ng mga ganyang issue para malipat ang pananaw ng tao. Di ba, tama? Pero hindi na nila malilinlang ang mga tao tungkol sa ganyang mga virus pandemic na yan, na pagmumulan na naman daw di umano ng pandemic. Sa
totoo lang, yung nakaraang pandemic, pandemonic yun. Oo, nabudol ang lahat ng tao sa buong mundo. Dahil dyan sa COVID na yan. Ngayon, balak na naman nilang ulitin. Ewan natin kung magkiklik yan. Dahil marami na ang natuto. Ngayon, yung mga kapwa natin vlogger na nagtatatak tungkol dyan, bahala kayo sa sarili nyo. Kung yan ang ano nyo. Pero, wala nang maniniwala dyan. Kasi, nangyari na yan eh. Yung mga tao na nadala sa ganyan, siguro, hindi na uulit. Oo. Kaya itong napipintong rally ng iglesia, sinasabayan na nila ng kung ano-ano mga ipinapalabas nilang mga ganyang mga balita. Oo, parang attention ng mga tao, doon mapokus. Diba tama mga idol? Pero mga idol, tandaan nyo, ang Iglesia ni Cristo, ipinanata na yan bago pa mag-umpisa ang rally. Ipinapanalangin yan. Araw-araw, pinapanata yan ng bawat lokal. Kaya yan, sa ayaw nyo sa gusto, magaganap yan, may basbas yan ng ating Panginoong Diyos. At tamanggit ko na doon sa una kong video, sabi ng Diyos, ako ang gagawa, sino ang pipigil? Di ba? At yung paghuhukom na mangyayari, mga idol, hindi yung virus, hindi yan ang magiging daan. So, hindi yan. Baka ito napipintong digmaan, ito magiging daan ng araw ng paghuhukom. Dahil apoy, ang itinakda niya apoy, sa pagdipol lahat ng taong masama. So, walang iniwan ng panahon ni Noe sa bahang gunaw. Nagtakda ng paghuhukom ang ating Panginoon Diyos sa bahang gunaw. Inataasan si Noe, gumawa ng arko para ihanda ang mga tao. At lahat ng maniniwala sa kanya, maliligtas doon sa arko. Kaso, anong nangyari? Walang naniwala. Ganon din sa panahon natin ngayon, sa araw ng paghuhukom, walang naniniwala. Wala. Halos. At abalang-abala sila sa kung ano-ano mga kalukuhan, kung ano-ano mga kademonyuhan. Yan. Kaya, mabubulaga ang marami dahil sabi nga sa Biblia, sa araw at oras na hindi nila inaasahan, andyan ang pagparito ng anak ng tao. Sino ba yung anak ng tao na tinutukoy? Ang ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Tama? Yan. Kaya nga mga idol, dito sa mga kapwa natin, mga content creator, pag-aralan yung maigi ang mga nangyayari. So, yung paghandaan nating maigi, yung itinakda ng Diyos na araw ng paghuhukom, nalalapit na yan. At lahat ng mga palatandaan na kanyang ibinigay, naganap na, natupad na. Isa na lang, hindi pa natutupad yung pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Pero, ang matinding palatandaan ibinigay niya, kahit kayo, subaybayan nyo, tumingin kayo sa langit, sa taas. At sabi niya, kapag nakakita kayo ng kidlat na nagmula sa silangan, tagos ng kanluran, mga galak na kayo. Sabi niya doon sa mga hinirang. Kasi tinatanong siya nung kanyang mga hinirang, kailan ang ikalawang pagparito mo? Hindi niya masabi kung kailan at kung anong araw. Dahil mismo siya, ang anak, hindi niya alam kung kailan ang paghuhukom. Dahil ang nakalagay sa Biblia, sabi, kahit ang mga anghel, hindi nakakaalam, ang Ama lang. Ngayon, ang matibay na palatandaan ibinigay ng ating Panginoon Kristo, sabi niya, kapag nakakita nyo ang kidlat na nagmumula sa silangan, tagos ng kanluran, dahil ang kanyang hinirang, magmumula sa silangan, papuntang kanluran. Yan. Pag yan ang nakita nyo mga idol, kabahan na kayo. Pero mga hinirang, hindi kakabahan dyan, matutuwa pa. Dahil ang nakalagay sa Biblia, sabi, mga galak na kayo. Dahil
malapit nyo nang makamit ang inyong kagantihan. Di ba? Kaya yung mga hinirang ng Diyos, mga idol, tandaan nyo, anumang kaguluhan ang maganap sa mundong ito, hindi na babahala. Bakit? Handa sila at alam na nilang mangyayari yan. Ay doon sa mga hindi alam at doon sa mga hindi naniniwala, yun ang mga mabubulaga sa araw na yun. Kaya nga sabi, sa oras na hindi nila inaasahan ang pagparito ng anak ng tao. Di natin alam kung baka itong rallying ito, pumarito siya o sa mga susunod na araw. Dahil yung napipintong digmaan, baka yan na rin ang isang tanda. Kaya hindi natin alam. Basta ang importante, kailangan maging handa tayo sa araw na yon. Pag hindi niyo mga virus na yan, hindi yan ang nakalaan at hindi yan ang nakatalaga sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Hindi yan. So, ang nakatalaga sa araw ng pagparito ng ating Panginoon, sabi ng Diyos, isang kakilakilabot na wakas. Kakilakilabot na apoy ng panibugo na siyang lilipol sa lahat ng taong masama. So, di ba? Sabi niya, isang kalangitan, mapupugnaw sa matinding init. At ang lupa at ang gawang mga nasa lupa, pawang masusunod. Kaya yung mga inimbento ng mga iba't ibang bansa, ng mga pamuksa, yung mga nuclear na yan, mga missile na yan, kung ano-ano mga bomba na yan, wala yan. Kapag bumuhos ng apoy, lusaw lahat yan. Oo, walang mapapakinabang dyan. Ay kung yan ang gagamitin para mag-umpisa ang apoy, dahil pag sumabog yung mga yan, apoy talaga yan. Diba? Pag nagsambulat na lahat yan, apoy yan eh. Kaya nga, kung paano yung araw ni Noe, na tinakda ng Diyos, yung banggunaw, nagbigay siya ng palatandaan, ang sabi ni Noe, kapag nagpawis ng dugo, iyang ribultong ginto, kaganapan. Ano ginawa ng mga tao? Ininsulto si Noe. Pinahiran ng dugo yung ribulto. At sabi pa, ayan, apo Noe. Namawis na ng dugo. Ano sabi ni Noe? Naganap na. Di ba? Pagtalikod lang ni Noe, dumilim na. Bumanat na ng ulan. Oh. Yun. Eh ngayon, apoy, di ba? Ang tinakda ng Diyos. Ano ginagawa ng mga tao? Gumagawa ng mga malalakas na bomba. Malalakas na kung ano-anong pandigma. Kaya ang tanong, pag nagsabugan yan, dilika ng apoy o hindi? Dilika. Ngayon, ang tanong, yung araw ng paghukom, may tinakda ng Diyos na wala nakakaalam kung kailan. Tao nang gumagawa o hindi? Tao na. Pinangungunahan na nila ang ating Panginoon Diyos tulad ng ginawa sa panahon ni Noe. Pinangunahan nila. Hinibuan ng dugo yung ribultong ginto. Na yun ang palatandaan. Eh, ngayon, ano palatandaan? Diba? Sabi, mga digmaan, alingaw ng digmaan, ang gutom. O, yan ang mga binigay na tanda. Ano ginagawa ng tao ngayon? Digma, di ba? Sabi nga, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Yon. Kaya yung mga virus na yan, anumang klase ng virus yan, huwag yung katakutan yan. Hindi yan. Hindi yan ang ating magiging wakas. So, ang katakutan nyo, itong napipintong digmaan. Dahil yan, ang talaga nakalagay sa Biblia. Kapag kumidlat mula sa silangan, tagos ng kanluran, kabahan na kayo, mga idol, lalo yung mga hindi handa. Pero yung mga hinirang ng Diyos na nakahanda, magagalak. Alam niyo ba sa araw ng paghukom, yung mga dadat ng buhay, hindi na mamamatay. Oo, sasalubong yan sa Panginoon, sa alapaap, aagawin yan sa apoy. Oo, at yung mga nangamatay na ng mga hinirang, muling bubuhayin yun, sasalubong din sa Panginoon yun, sa alapaap yun. Oo, at alam niyo ba,
yung mga tao, ha, nawawakasan ng Diyos at huhukuman, hindi babaguhin ang kanilang pagkatao. Damdamin at isipan, walang mababago sa kanila. Kaya nga, sabi sisigaw ng kalagim-lagim ang makapangyarihan tao. Sino man tao sa mundong ito, ang makapangyarihan, kasama siya sa sisigaw ng kalagim-lagim. Di ba? Hindi babaguhin eh. Pero yung mga hinirang, sabi nga, sa isang kisap mata, babaguhin sila. Wala nang damdamin, wala nang awa. Kasi yung mga kamag-anak ng mga hinirang na mapapasama doon sa susunugin ng apoy, dadain yun, tatawag yun eh. Pero hindi na sila kilala ng kanilang mga kamag-anak na mapalad na hinirang. Dahil binago na ng Diyos mula sa kanilang pagkatao at isipan. Damdamin, wala na. Kung anong damdamin ng Diyos, yun ang magiging damdamin ng mga hinirang. Kaya magkukumahog man sila, magkukunyapit man sila, dumaing, hindi na sila kilala. Kung paano sinabi ni Kristo na, magsilayo kayo sa akin, hindi ko kayo nang aking kilala, manggagawa ng katampalasanan, ganoon ang mga hinirang, ang magiging damdamin. Hindi na nila kilala ang kung sino pa man. Ang makakakilala lang, yung mga hinirang. Kung paano sinabi ni Kristo, nakikilala ko ang ganang akin, at nakikilala ako ng ganang akin. Yon. Ganon din yung mga hinirang, nagkakakilalan. Yan mga idol, maraming hindi nakakaalam yan. At maraming hindi naniniwala. Maliban na doon sa mga tapat na hinirang. Hindi man tapat na hinirang, natiwalag man sila o ano man sila. Alam nila yan. Oo. Kaya nga ito napipintong rally. Kung ito mga tiwalag sa iglesia, kasama yan. Oo, kasama yan. Dahil kasi, kapag nakipagkaisa ka sa kaisahan ng iglesia, dinatnang ka ng paghuhukom, baka may awa pa ang Diyos sa iyo na mapasama ka sa maliligtas. Oo. Kaya yung mga tiwalag dyan, nagkukumahog yan. Oo. Eh di lalo na yung mga hinirang, diba? Na talaga nakatalaga. O kaya mga iglesia ni Cristo, mga idol, tandaan nyo, ano man ang mangyari sa mundo, wala silang pinangangambahan. Ano man ang dumating, ng mga sakuna, easy lang. Kasi sabi nga ng Diyos, mga gala kayo. Diba, tama? Kaya lang, sa wing palad talaga, yung mga ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Maraming hindi naniniwala, mga idol, doon sa sinasabi na dagat-dagatang apoy. At ang iba, pinagtatawanan pa yan. Oo. Ang sabi pa nga nung iba kung totoo yung paghuhukom niya, dagat-dagatang apoy, ang tagal nyo nang sinasabi, hanggang ngayon wala pa. Antayin nyo, darating yan. Sa ayaw natin sa gusto, mangyayari yan. Sabi nga ng Diyos aking pinanukala, akin namang papangyarihin. Aking sinalita, aking gagawin. Diba? Tapos, ang huling sinabi niya, ako ang gagawa, sino ang pipigil? May makakapigil ba? Sabi nga, makapangyarihan tao, sisigaw ng kalagim-lagim. Si Satanas mismo, si Satanas, hari na ng kadiliman yan. Pero, wala siyang magagawa. Kaya si Satanas nagpupunyagin nagkukumahog na yun dahil alam mo, malapit na ang araw niya Oo, malapit na siyang ibulid Kasama niyang ibubulid yung taong tampalasan. Kaya talaga naghihikayat na siya ng kanyang mga makakasama sa impyerno. Di ba? Ano ba ginagawa ng mga tao ngayon? Di ba? Puro halos kasamaan. Kapag nagmumula yung kasamaan, doon sa mga taong tampalasan. Yung mga walang pananampalataya, walang paniniwala. Sinasabi ng katotohanan, ayaw pakinggan. Kaya nga, natutupad nga, sinabi ng Diyos babaliktad ang isip ng tao. At naganap na yan nung panahon ng pandemic. Bumaliktad ang isip ng tao. Yung mabuti, ginawang masama. Yung masama, ginawang mabuti.
yung makakasama sa tao na dapat gawin, pinagbabawal. At yung makakasama sa tao na dapat ipagbawal, yun ang pinagagawa. Sorry, nagkamali ako. Yung mga masama, yun ang pinagagawa sa tao. At yung mga mabuti na dapat ipagawa sa tao, na dapat makakabuti sa tao, yun ang pinagbawal. Sample, ano ba ang mabuti para sa tao nung panahon ng pandemic na ipinagbawal nila? Yung hangin, sariwang hangin at yung sikat ng araw. Bakit? Stay at home. Bawal lumabas. Ang tanong, mabuti ba yung stay at home? Ano na mabuti? Stay at home ka? O yung nasa labas ka na makakasagap ka ng sariwang hangin at saka ng sikat ng araw? Eh hindi, pandemic nga eh, delikado eh. Yun ang akala nila. Kasi nga, bumaligtad na ang isip eh. Ito pa, ano pa yung bawal na gusto nilang ipagawa sa tao na makakasama? Face mask. Di ba? Doon mga nakaraang pandemic, doon natupad yung sinabi ng Diyos na bumaligtad ang isip ng tao. Yung masama, ginawang mabuti. Yung mabuti, ginawang masama. O, sample na nga eh, stay at home. Makakasama sa tao yung bakit? Anong energy masasagap mo pag nasa loob ka lang ng bahay? Meron pa nga nagsabi, yung carbon dioxide sa loob ng bahay nyo. Kung ilang kayo doon, umiikot-ikot yun, lahat kayo, nilalanghap nyo yun. Bakit? Wala kayo nasasagap na sariwang hangin eh. Bawal lumabas eh. Ang tanong, makakabuti ba yun? Diba? Masama yun, makakasama sa tao yun. Pero yun ang pinagawa. Ulitin ko tanong, baliktad ang isip o hindi? Bumaliktad. Yung face mask, makakasama sa tao. Ha? Dahil yung carbon dioxide na binubuga mo, hinihigop mo pabalik. Ang tanong ulit, mabuti o masama? Makakasama, di ba? Pero anong ginawa nila? Binaligtad ang isip ng tao. Mag-face mask ka. Hindi mo nga yung mga doktor sinabi yan eh. Ang face mask, ginagamit lang nila pag magsa-surgical sila. May ooperahan. At hindi pwedeng magtagal sa bunganga ng tao. Dahil nga yung carbon dioxide mo, hinihigop mo pabalik. Nakakasama sa resistensya ng tao yung carbon dioxide. Unti-munti mong pinapatay sarili mo nun. At yun ang gusto nila. Di ba? Kaya nga, natupad sa panahon ng pandemic, yung sinabi ng Diyos, babaligtad ang isip ng tao. O ano pa yung mga pangyayari na bumaligtad ang isip ng tao? Yung sinabi ng mga unang vlogger, ng mga unang nagpo-pronounce na ang pandemic, peke. Ano sabi ng mga baligtad ang isip? Hindi, totoo yan. So, pamamagitan ng mga pananakot, napapaniwala ang mga tao. Isipin mo nga naman eh. Pag yung nahawakan ng may COVID na hawakan mo, gumagapang sa iyo yung COVID eh. Pero ang hindi pala nila alam, yung COVID na yan, nasa katawan natin. Oo. At nasa paligid natin. Di ba? Eh nga, sabi nga ng mga virologist eh, si Dr. Butan, Dr. Shiba, Dr. Victory, ilang doktor ang nagsabi na yung coronavirus, huwag mong katakutan dahil yan, proteksyon ng katawan natin pala yan. Ang sabi nga eh, mula sa tuktok natin, ito, itong tuktok, hanggang sa talampakan, nasa 380 trillion ang virus na nasa katawan natin. O, sipin mo yun, at yun ang nagpo-proteksyon pala sa atin. O, laban doon sa bakterya. Yung bakterya naman ngayon, 60%. Sipin mo, ang laki, ang taas. Buti mo sana kung 50-50, di ba? 60. O, 60% ang bakterya. Kaya nga sabi nila, ingatan yung magkasakit dahil aandar yan. Pag nadaig ng bakterya, yung virus na nasa katawan natin, yung 60%, pag umabot ng 70 hanggang 80, may peligro ka na mamatay. O, diba? Ganon. Kaya, mga idol, sana ito nakaraang pandemic, nabanggit ko na doon sa una kong video. Sana,
Marami nang natauhan. Oo. Alam niyo ba yung vlogger na si Dante Maravillas na taga Bicol? Siya ang number one. Kumukontra siya sa COVID na yan. At siya naghahayag ng mga katotohanan tungkol sa pangyayari ng COVID. Oh, sabi niya, kung hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ko, i-research ninyo. Binigay niya pa yung mga link na dapat i-research. Isipin mo sabi nga niya 2015, tindano na nila yan. 2015 ha? Imagine, kailan nila nilabas? 2019. Ilang taon nilang Finlandia. Planchado na nung ilabas nila ang COVID. Kasi yari na pati mga vaccine na gagamitin, mga face mask na yan, yung mga kung ano-ano mga equipment na gagamitin sa COVID na yan. O, pati yung mga suot ng astronaut na nasa hospital. O, yung mga ginagamit ng frontliner. Planchado na, nung ilabas nila ang COVID. Dito nga sa atin, na-late tayo, 2020 na. Nabulaga pa tayo, may COVID na pala. Lockdown. Isipin mo yun. Ang tanong, pinahamak ang mundo? Hindi, pinahamak. Tama yung sabi nung presidente ng Taiwan. Ang Taiwan, hindi sumunod sa lockdown. Bakit? Bakit daw niya ilalockdown yung ano niya? Kung may COVID nga naman, may hospital para gamutin yung COVID na yan. Kung mamamatay nga naman ng tao, mamamatay. Bakit mo ilalak yung bansa mo? Nang dahil nandiyan sa COVID? Paano kikilos sa ekonomiya? Ayun, ang unang pinatay ng COVID na yan, yung ekonomiya natin Di ba? Ekonomiya ng buong bansa, ng buong mundo. Nilak nila ang buong mundo Sino ba una nakadiskubre na peke yung pandemic na yan? Si Trump. Nung tinatawag niya yung kanyang mga virology. Tinatawag niya, tinanong niya kung ano yung COVID. Simple lang ang sagot. 5 yung virologist na nagsabi, it's only a flu. Yung COVID, coronavirus. Nasa paligid natin, nasa hangin lahat, at nasa katawan natin. Kaya nga yung mga lumabas na asymptomatic daw asymptomatic, may COVID ka, hindi mo nararamdaman dahil malakas ang katawan mo. Pero ang totoo nyon, wala pang COVID, may COVID na yung katawan mo. At yung COVID, umiiral na sa paligid natin. Ngayon, trangkaso lang pala yan. Kaya nila ginamit yung COVID sa trangkaso kasi nga, yung trangkaso, highly contagious. Pag merong isang tao na nagdala ng trangkaso sa kanilang bahay, lahat yun damay. At yung bahay na yun, kung merong may trangkaso lumabas, may nakausap na tao, mahahawa sa kanya yun. Kaya nga sabi, stay at home. Nakakahawa. COVID. Totoo naman nakakahawa, trangkaso. Pero nakakamatay ba? Hindi. Mamatay. Ako, nung panahon ng COVID nasa akin yung COVID Natrangkaso ako nun Patbuhay pa ako hanggang ngayon. Kaya hindi ako naniniwala. Tsaka yung symptoms ng COVID, hindi nyo ba napansin? Trangkaso nga. Sintomas ng trangkaso, masakit ang ulo mo, masakit ang mga katawan mo. Nahirapan kang huminga. Doon lang, nabudol ng tao Napaniwala kasi doon sa mga pananakot. Kaya sana ngayon, huwag na matakot yung tao. Ito, may bagong virus na naman, mag-ingat kayo. Baka mauwi na naman sa pandemonic yan. Pero hindi yan ang dapat ating katakutan, itong digmaan. Dahil marami ng bansa ang naghahanda. Ang Pilipinas nga binantaan na, di ba? Gigirahin tayo. Tapos virus, kakatakutan mo. Ang ating Pangulo, hindi pinaghahandaan yung virus na yan. Ito mga mangyayaring kalamidad. Kagaya ng napipintong itong the big one. Ano nakakatakot? Yung virus o yung the big one? Pag naganap yun. 1,000 tao, papatayin nun. Kaya nga, yung mga kapwa natin yung mga vlogger na nagtatatak na naman tungkol dyan sa virus. Lahat na yan, lumang tugtugin na yan, mga bro. Luma na yan, hindi na yan. Kaya, ewan ko lang kung bagay, meron pa rin siguro yung mga tao na na-impluwensya ng COVID at masyadong natakot sa COVID, baka yun, paniniwala yun.
Pero yung mga natauhan na, totoo niya, nung panahon ng COVID, maraming bansa hindi sumunod sa lockdown. Oo, ito na nga yung Madagascar. At marami pang iba. O, yung anak ko, nakakwentuhan ko eh. Yung panahon daw ng COVID, sa Dubai sila eh. Pinasuri daw ng hari ng UAE, yung COVID na yun eh. Kaya maaga silang bumitaw dyan eh. Ang mga Muslim, hindi mo pwedeng lukuhin. Oo. At pag nalaman ng Muslim, puro kalokohan lang yan, papapatay ka niyan. Oo, dahil isipin mo. Kaya na, nung primero, natakot sila. Pero nung bandang ulit, pinasuri. At nung nalaman na, kumalat na yung balita na peke nga yung pandemic na yan. Isipin mo, nung bandang ulit, pinakita sa mga video, yung bultong-bultong patay. Nakakita ng patay, bubuhatin ng tao, isang kamay lang. Yung pala, mga ribulto. Oo, mga manikin. Nakita ka, patay, kaya mo buhatin ng isang kamay. Ganun, no, bit-bit-bit, oh. Hila-hila. Tag-isang kamay pang ganun yung tao. Nung nagkabukingan na nun. Kaya nga, sa ginawa nila nun, niloko nila ang mundo. Pakalagay ko, wala nang maniniwala dyan. Kung may maniwala man siguro niya sa 100%, baka wala pa yata 70% maniniwala dyan. Lalo yung mga naging biktima niya na sobrang natakot. Kung naniwala lang antimano yung mga tao doon sa mga unang nagpahayag na fake ang pandemic na yun, hindi na sana lumalayo. Eh. Kaso nga, bumaligtad ang isip ng tao, mas pinaniwalaan yung sinungalingan doon sa katotohanan. Hindi natin masisisi at hindi tayo dapat magtaka. Nakalagay sa Biblia eh. Darating ang panahon, babaligtad ang isip ng tao. Yung masama, gagawing mabuti. Yung mabuti, gagawing masama. At nangyari yan. Itong panahon ng pandemic, hindi natin may pagkakala ang pangyayari yan. Lahat ng mga makakasama sa tao, yun ang pinagawa nila. At yung makakabuti, yun ang pinagbawal nila. Isipin mo na lang yung dagat. Ay, yung mga beach, dagat yan. Energy yan eh. Gamot number 1, ang tubig ng dagat, saka yung hangin. Pinagbawal, pinasara yung mga beach. Oh, ang tanong, bumaligtad yung isip o hindi? Bumaligtad. Dahil yung makakabuti sa tao, yun ang pinagbawal. Oh, at yung makakasama, stay at home, hindi ka makakasagap ng sariwang hangin at sikat ng araw, yun ang pinagawa. At quarantine, oh, enhance. Sige mo yun, ang laking kalukuhan nun, di ba? Okay no, salamat ng marami mga idol. Yan naman ang pagkukwentuhan lang natin. Pero tandaan nyo mga idol tuloy na ang rally ng Iglesia ni Cristo. Oo, kanina sa mga pagsamba, diniklara na ulit yan. Oo, sinirkular na yan. Wala na makakapigil dyan. Oo, kasi planchado na yan eh. At organisado na lahat ang bawat lokal. Pinagpanata yan. Oh, kaya nga, meron ako isang vlogger na napakinggan, dinirinig daw ng Diyos yung mga panalangin ng Iglesia ni Cristo. Totoo naman yun. Kung dinirinig ng Diyos ang iba't ibang sekta ng nananalangin, ganun din ang Iglesia ni Cristo. Mas higit na dinidinig. Dahil nandyan yung mga hinirang. Yan yung mga mapalad na hinirang na nakalagay sa Biblia. Dahil sila lang ang bukod tanging naniniwala sa paghuhukom sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. At sila lang din ang tanging relihiyon na naniniwala doon sa mga palatandaang ibinigay ng ating Diyos. Yung mga hula na nagaganap. Di ba? Yan ang mga hinirang. Kaya yan, mapalad yan. Hindi nyo na kayang takutin yan na kung ano-ano pa dahil sabi nga, mga gala kayo dahil nalalapit na. Malapit nyo nang makamit ang inyong kagantihan. Ano ba kagantihan ng ating Panginoon Diyos sa kanyang mga hinirang? Buhay na walang hanggan. Yun. Doon naman sa mga sawing palad na ibubulid sa dagat-dagatang apoy, buhay na walang hanggan din. Kaya nga lang, sa walang hanggang parusa. O ngayon mga idol, kung kayo papipiliin, buhay na walang hanggan
kasaganaan at sa kalayaan o buhay na walang hanggan, sa walang hanggan, parusa. Sabi nga araw at gabi. Sabi nga iinom sila ng alak ng kagalitan ng Diyos. Araw at gabi, parusa sila. Yung mga taong ginaniwala niya sa dagat-dagatang apoy, nagtatawa pa nagtatawanan pa Yan. Sila ang makakatikim yan. Oh, bukod tanging Iglesia ni Cristo naniniwala dyan sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga pinaghahandaan di ba? Yun, paano mga idol, ha? Tayo naman, nagkukwentuhan lang. Nakahanda na ba kayo? Sasama ba kayo sa rally? Kita-kita na lang tayo mga idol kung saan man. Ha? At yan, hindi natin alam kung ilang araw yan. May nagsasabi, baka abutin ng 1 linggo, abutin ng ilang araw. Pero ang Iglesia ni Cristo, tandaan nyo, nabanggit ko na, hindi yan magtatagal. Kasi hindi pwede pabayaan ang mga pagsamba ng Iglesia. Ano ba? Umpisa ng Lunes yan. Pagdating ng Huwebes may pagsamba. Magpupunasan yan, sasamba yan. Paano yung linggo? Kaya karamihan dyan, baka matagal na yan, Lunes, Martes, Merkules. 3 araw, kasi may pagsamba ng Huwebes Ganoon mga idol. Bueno salamat ng marami at sinamahan niyo ako. Kung may mga comment kayo, lagay nyo lang sa comment section. At kung may mga katanungan kayo, ano ba, tama mga idol? Para sa susunod natin mga video, matalakay natin. Yung mga lumalaganap lang yung virus intindihin yan. Ang abangan natin at ang paghandaan natin itong napipintong The Big One at saka yung mga napipintong digmaan. Yan ang dapat ating ipinalangin na huwag matuloy. Pero sa mga hinirang, gustong-gusto yan. Dahil baka yan ang maging hudyat o maging daan. Diba? Pero hanggat maaari, huwag sana na matuloy yung mga digmaan yan. Kasi nung unang panahon ng Hapon, nangyari na yan, mahirap. Yung kinukwento ka ng mga tiyahin ko, hirap daw. Di ba? Hindi naman tayo nakaranas nun. Ito ngayon, sa panahon natin, pag naranasan natin, mas malupit. Alam niyo kung bakit? Mas malalakas yung mga bombang ginawa nila ngayon kaysa ng mga unang panahon. Hindi, lumulusaw ng isang bansa Kaya nga sabi ko sa'yo, pag yan ang ginamit ng Diyos sa paghukom, tao na ang gagawa, ang wawasak sa mundo. Kasi sabi niya, wawakasan niya isang kakilakilabot na wakas. Lahat ng nagsisitahan, malupain. Pag nagsabugan yan, nagputol ka yan, ang tanong, hindi ba kaya wasakin ng mundo? Mawawasak? Gumugunaw nga ng bawat bansa yung isang nuclear bawat bansa may mga nuclear na. Ito nga, pag nagputukan lahat yan, ano mangyayari sa mundo natin? Di ba? May makakaligtas kaya? Di ba? Bueno, iwanan ko na sa inyo yung mga ganyang bagay. Kung muli yung lingkod, si Boyet, ng Vlogs TV, pagkamantalang nagpapaalam. Hanggang muli, paalam!